Kung naubos tao mo, bumuo ka na bago, ba't ka alis? Ang ganda-ganda ng kumpanya, alis ka. Dami-dami tao sa mundo eh. Dami-dami tao sa mundo. Kukunti pa lang yung nakukuha natin, tandaan nyo yan. Kahit sabihin mong, oy, nasunog na yung tao sa LiveGood. Ano nasunog? Re-recruitin mo ba yung dating member? Re-recruitin mo ba yung dating affiliate? Hindi naman na, ang re-recruitin mo mga bago. Anong malay ng bago sa history nyo? Hindi nga naintindihan kaya nagreklamo eh. Iba ngayon, daming programa ngayon eh. Dati walang co-op, dati walang member-to-member program. Ngayon meron na. Hindi ba naiisip yun? Ginagawa ng solusyon ng kumpanya para maging madali sa atin na kumita. Ngayon, papasok ka sa ibang company, nagsisimula pa lang. Yung iba naman, matagal na, pero ang tagal na nilang hindi sumasabog. Tapos diyan ka pa magtatangkang, tatry mo pa magpasabog ng grupo dyan. Kahit marami kang alam, ang dami mong kaalaman, kung pangit ang kumpanya mo, hindi mo rin kaya magpasabog ng network, tandaan nyo yan. Sa LiveGood, kahit hindi ka masyadong magaling at hindi ka masyadong matalino, wala ka masyadong training sa MLM, okay? Sa LiveGood, kaya mong yumaman. Dyan sa nilipatan mo, kahit sobrang galing mo sa MLM, hindi mo mapapasabog yan. Kasi, ang bottom line pa rin, haharap ka sa tao, at pag umarap ka sa tao, mapapajoin mo ang tao, hindi dahil sa motivation, hindi lang dahil sa motivation, mapapajoin mo yung tao kung saleable yung ino-offer mo. Kung hindi saleable yung ino-offer mo, kung ayaw na ng tao yung ino-offer mo, hindi mo mapapajoin yan kahit gamitan mo pa yan ng mga power mo. Yung mga power mo ng mga natutunan sa mga training, kahit bigkasin mo sa kanila yung mga salitang mga natutunan mo sa training, bigkasin mo ng bigkasin, magtumbling ka sa harapan nila, hindi nga magjo-join yan kung pangit yung kumpanya mo. Useless ang mga training mo kung pangit ang kumpanya mo. Tandaan mo yan. Useless. Sa LiveGood, ang daming yumaman kahit hindi magaling na networker. Ang daming kumita kahit hindi magaling, walang alam sa training, hindi dumaan sa mga training, pero ang daming kumita ng malaki. Bakit? Basic lang naman ang kailangan mo guys para magpalaki ng network. Basic lang. Hindi mo kailangan ng superpower. Napaka-basic lang. Kailangan mapapayin mo yung tao. At yung taong napapayin mo, kailangan kaya niyang gawin yung ginagawa mo na mapapayin din. Kailangan saleable. Kailangan mabenta yung binebenta nyo para dumami. Kasi magsisimula ang duplication sa single pay-in. Pag napapayin mo yan, ibig sabihin malaki yung sign up rate, mataas ang sign up rate niyan. Ngayon din ang mangyayari sa down the lines. Lahat kayo mataas ang sign up rate, kaya mabilis lalaki network mo at madaling lumaki, madaling makapagpasali. Therefore, magkaka-network ka. Okay? Pag hindi ka nagka-network, kahit gaano ka kagaling, kung wala kang network, baliwala yung galing mo. Paano ka magkaka-network kung ang company mo sablay? Pag hindi na tinatanggap ng tao yan, pag hindi bumebenta sa tao yan, pag hindi kinagat ng tao yung concept na yan, hindi magjo-join yan, so kahit pala marami kang training, hindi ka lalaki. Magandang umate ng training kasi dumadami kaalaman mo, pero ang bottom line, marketable ba yung company mo? Kakagatin pa ng tao yung concept yan. Kung hindi rin, hindi ka rin lalaki. Kahit nga wala kang training, basta mabenta yung kumpanya mo. Kasi basic lang naman ang kailangan. Mapajoin mo, at yung mapajoin mo, makapagpajoin. Yun lang ang kailangan mo talaga guys. Yun lang talaga. Lalaki ang grupo mo, basic lang. Magaling ka nga, marami kang alam na training, pero wala kang tinitrain. Ang dami mong kargada, ang dami mong baon na training. Lahat ng mga tao mo gusto mong i-train para matuto. Ang problema, wala kang taong iti-train. Mas gusto ko na yung marami akong tao, kahit wala pa akong masyadong alam i-train sa kanila, kahit wala pa akong alam masyadong ibabagsak na training, basic lang ang kaya kong ibigay, pero marami akong tao, marami akong pwedeng i-train. Kaysa naman yung ang dami kong pwedeng ibagsak na training pero wala akong tao. Ite-train ko pusa, ite-train ko aso. Bakit? Wala kang tao eh. Asan ang pera? Nasaan ang pera guys? Nasa tao. Kung meron kang network, may pera ka. Pag marami kang network, marami kang pera. Pag pag sumabog ang network mo, yayabang ka. Ang bottom line pa rin guys, network. Pag lumipat ka, saleable ba yan? Bebenta ba yan?
Tagal mo nang ginawa yan guys, uulitin mo na naman. Mabibigo ka na naman. Gagapang ka na naman dyan. Dati nga, ginawa mo na yan, gumagapang ka na eh. Gumagapang ka na, puro fighting spirit na lang, di ka pa rin kumikita eh. Ngayon, uulitin mo na naman. Puro hype nga lang nangyayari dyan eh, sa unang bugso, tapos wala na. Bakit unang bugso? Eh kasi papyrate nyo yung mga taga-Livegood. Papyrate nyo, eh di unang bugso lang, after ng unang bugso, wala na. Nga na kayo, nga. Ilang beses na nangyari yan guys. Sa 2 years ko sa Livegood, ilang company na yung gumawa sa amin ng ganyan. May bagong kumpanya, lumipat yung mga kasama namin, tapos ini-invite yung mga taga-Livegood. O ngayon, asan sila ngayon? Wala na rin. Madalang pa sa patak ng ulan yung pagpasok ng tao. Tapos na yung maliligayang araw. Ano ba yung maliligayang araw? Yun yung mga pinapyrate nila yung mga taga-Livegood. Yun yung maliligayang araw. Pero pag nakasalpak na yung mga tao, saan ang takbo nila guys? Saan ang takbo? Sa New Blood. Sa New Blood, madalang pa sa patak ng ulan ng pay-in nila. Bakit? Hindi na nga saleable yung minamarket mo eh. Hindi na nga kinakagat ng tao yung concept nyo. Masaya lang kayo sa una kasi nagsalpakan yung mga pinirate nyo. Tapos yung mga taong pinirate nyo, iniisip nyo gagalaw. Ngayon, nung gumagalaw na yung mga tao sa ilalim, walang pay-in yung tao sa ilalim. Ito pa matindi. No pay-in, no income. Di nangyari, walang income. Sinayang nyo yung monthly income nyo sa Livegood. Sa Livegood, kahit no pay-in, may income. Sinayang nyo lang, binuwag nyo, siniraan nyo pa yung Livegood. Kaya ganun na nangyari guys. Ang dami ng beses yan, ilang kumpanya na nga dumaan eh. Yung mga matatagal na dyan, 2 taon na sa Livegood, alam nyo yung sinasabi ko, ang dami nang dumaan, asa na sila ngayon? Di ba hindi na marinig-rinig? Wala na yung ingay nila. Yung iba nagsara na nga eh.